Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Atin namang pasadahan itong naging laro ni IM Alice Lee matapos niyang kampyonin ang American Cup Women's Division. Nakaharap pa niya ang multiple times US Women Champion GM Irina Crush. Ayan, puro titulo ng lalaki ang mga hawak nila. Si Alice Lee mas maagang nakakuha ng IM title ng lalaki yan kumpara kay Meow Meow. Si Meow Meow naghahabol pa pala. Magkasing edad yan, parehong 14 years old, no? Irina Crush, grandmaster ng lalaki ang kaniyang hawak-hawak. Hindi na po WGM. Kaya matindi po itong naging championship nila. Last 2 games nila ang ating i-analyze. Blitz time control dahil yung 4 games nila, nagtuto sila. Tingnan natin. Ang ginawa ni Crush, nag C4, English opening, nag E6 si Alice. Knight C3, D5, pumasok sa Queen's Gambit, Bishop G5. Bishop E7, E3, nag-H6, sinubukan kagad ng Bishop. Umatras, Castle, Knight F3, B6. Yan po ang kaibahan ni Alice Lee kay Meow Meow. Si Alice medyo strategic, makunat. Nasa tamang formation yung latag niya. Kay Meow Meow, nagwawala di ba? Kinapture, capture, C takes D5, E takes D5, Rook D1. Ayan, pang-abang po ito para pag nag-C5 ang black, pwedeng capturein at ma-pressure ang D5 pawn ng black. Nag-Knight C6 lang at yan ang novelty ni Alice Lee. Dahil ang mga palagi ang ginagawa na dito ay Queen E7, meron ding C5 kagad, at mayroong Knight D7 develop, and Rook E8. Ayan, pero ito pong Knight C6, bagong labas ito ni Alice. Nag-E3 para walang mga kulit-kulit lundag. Nag-Rook E8, Bishop E2, Knight E7. Ayun, para hanapan ng tamang pwesto ang Knight. Nag-Castle. Knight to C8. Ayun, no? Maneuvering papunta sa strong square or sa weak square ng kalaban. Nag-B4, Knight D6, Queen B3, atake sa D5, nag-C6, patibay muna, at nag-B5. Kumbaga, ayaw papormahin ni Alice o ni Crush ng tamang pwesto si Lee kasi magda-Knight E4 na Binubulabog niya, nag-B5 at Knight takes, Bishop takes B5, nag-Rook E7, Rook C1, inagaw ang C-file, tinapatan, Bishop D3 at ayun, nag-battery na sa C-file, dinipensahan ang tore. Dito kasi kung white ang mauunang kumapture, papabor si Alice kasi mas makokontrol niya yung C-file Kaya hindi po komo tutukan ang mga tore natin, tayo yung unang kakapture. Kailangan mo munang ma-evaluate. Baka mamaya makuhanan ka lang ng file. Nag G6, Knight D2, Queen D6, G3, Bishop E7. Ayun, tinarget yung pawn sa A3. Nag Knight to B1 para depensahan. King G7, Rook E1. Ayan, sa moment na ito, islug-islugan time. Walang pilitan. Giri-girian muna. A6, ayan, ubusan ng mga positional play. Nag-A4, ayan. Pero itong A4 parang okay naman para sa akin, ano? Maiiwas sa queen at mapigilan yung paparating na B5, pero bakit bad move? Dahil ang suggested move dito ni Stockfish Computer Engine ay King G2. Ayan, pero makunat, ano? A4, Queen B4, natumbukan ni Alice ang good move. Na-punish niya ang pagka-bad move ng A4. Tama yung Queen B4. Takes, capture, di bumigay yung C-file. Nasa kamay ngayon ni Alice. Nag-A5, sabay pinagtibay ang bishop, pinako ang pawn, ang mabigat dyan, yung mga sundot na mga hindi inaasahan ng bishop para pabagsakin ang pawn sa A4. Knight D2, another bad move by Crush. Dapat daw po, bishop to B5. Para unahan, walang bishop C6 kasi may Rook C1 pin. Ayun, yun ang ibig sabihin, ano? Pero nag-Knight D2, na good move ban. Ayun, bagsak. Rook C1 pinin. Ay, nako, nabitawan ba yung Knight? Rook C2, Bishop B4, nabitawan yung Knight. Bishop B5, mukhang sinadya naman, no? Kasi may bawi. Babawiin ng pyesa, pero sige po, pakiguess nyo nga yung huling bitaw na ginawa dito ni Alice. Naparesign ang multiple champion na sa kanilang bansa na si Crush. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Kinapture lang, resign po si Irina Crush. Bakit?
Kakapturin ng tore syempre, and mayroong bishop takes a4. Ang tanong, kaya ba ng tore na awatin ang mga magmamarchang pawns na yan? Rook b7, mag-b5 lang yan, tapos alis ang bishop, b4, b3, b2, diretso yan, hindi maaawat yan. Isinuko na ang first blitz battle nila. So lipat tayo ngayon sa kanilang second game. White naman dito si Alice at nag-d4, knight f6, c4. O diba? Tingnan nyo yung kaibahan ng opening nila ni Meow Meow. Ano to sumusunod si Alice sa tamang lugar ng opening Kay Meow Meow, interesting, balagbag kagad yung mga opening nun. Bishop c1. So ito po yung medyo classical King's India na ito. Petrosian kung tawagin. Capture, knight to g5, pupunta sa e6. Bakit kaya binadmoban? Bookline din naman. Kung computer ang patitirahin natin, h3. Lalabas yan ang novelty. So, ibig sabihin yung old line, ayaw ni Stockfish Computer. Knight f6 para makover naman yung lundag. May bishop pero bad move pa rin. Much better daw po ay knight c5. Dyan ang punta. Okay. Sa kabila, balik tayo. Knight df6, h3, knight h6, knight e6. Yan ang novelty pero bad novelty. Bishop d2 ang nai-record pa. Balik tayo sa knight e6, capture, c6. Aba, palitan ng bad move. Pero kaya ganyan ang ginawa ni Crush kasi pag nag-queen e7 para walang knight d5. Pero f4 daw ang good move. Oo nga no? Huwag mo nang madaliin na mainit na kuhanin yan. So f4 muna, patayin muna yung development ng dark square bishop. Ayan. Knight f5, knight d4, saka capturein. Huwag lang mainip. Nag-c6, g4. Ay, yun pala malakas Ganda. Mag-g5 na. Obserbahan nyo po ang ang pagkakaiba ni Alice Lee at ni Meow Meow para may idea kayo pag nagharap na sila. Knight e4, capture, bishop e3. Di ba? Strategic si Lee Makunat siya. Queen c2, ayun tiniret ang pawn pero bad move. Dapat daw po queen to b3. Dito. Pressure sa b7. Pero nag queen c2, capture, bad move ulit. Dapat daw po castle queen side. Yan, pinapakita ko sa inyo kasi syempre ang isa sa purpose ng pag-a-analyze natin ay malaman yung tama na i-improve. Ayun, castle daw muna. Bakit? Ano pinagkaiba? At na madaling capturein yan. Ano ba pinagkaiba? Naka D5, ayun. Naka-tempo di ba? Parang natulungan na mag-build ng malakas na center si Crush. Nag-Queen C2 bumalik. Naku po, ang sama ng balik. Dapat daw po capture muna. Capture saka bumalik. Walang D4 kasi may sundot ng bishop. Ay, nako, todas ang queen pagka ganon, no? Oo nga, no? Mas maigi yun. Kumpara sa Queen C2, nag-E4. Ayun, kung nakita ni Crush ang malakas na tira, yan ang tira. Halimbawa, mag-bishop dito, ang lakas, grabe. Tuloy-tuloy yan. Delikad din kagad si Alice Lee. Pero, nag-E4 Rook D1, knight to F7, capture. Queen B3, threat ang pawn. Rook FD8, nag-castle. Knight to E5, bishop to D4. Rook D7. Bishop B5. Ayun, na blunderacious ulit dito si Alice. Konti na segundo, no? Konti na ang oras. Dapat daw po ay capturein na lang ang knight para wala na talagang mga nagbabadyang lundag kasi mas malakas yung knight dyan Saka pa lang mag-bishop B5. Okay? Equal ang evaluation. Maaaring yun din ang nasa isip ni Alice pero nauna yung second move. May ganun di ba? Ako nangyayari sa akin yun Yung alam ko na yung sequence ng gagawin ko pero ang nauuna ko yung second move. Na-advance akong bigla. Di blunder pagka ganun. Ayun natirahan ng knight King G2 capture takes Rook D1 one piece down. So dito may threat. So super winning na po si Irina Crush. Rook F8. Ayun laing. Napatira ng Rook F8. Dapat daw po King H8. Ilag muna. Kasi wag matakot na ma-queen takes sa D5 kasi may Queen F3. Kuha naman yung tore anytime. Wala naman danger kasi as long as may bishop, diagonal dyan, walang mga kalikalikot ng check after Queen takes D5. Baka iyan ang kinatakutan,
Pero nag-rook F8 eh. Queen takes, King H8. Patay. Ang sama ng pagka-blunder. Ang sama ng pagka-blunder. At dahil dyan, nanalo. Must win kasi si Crush sa second game eh. Hindi pwedeng tabla. Talo na siya kay Alice Lee din. So, nakuha ni Alice Lee ang kampyonato dito sa American Cup at tumanggap siya ng $40,000 US. Si Aronian na nag-champion sa men's division tumanggap ng $90,000 US. Kulang-kulang 5 milyong piso sa atin yon. Ganun ka big time, no? Simple rapid games, tournament, no? Milyunan sa piso ang usapan. Sana maabot ng Kamatyas ang ganong level. Sana in the future, no, para makapag-imbita tayo ng mga bigating players talaga. Kasi syempre, practicality, hindi tayo papatulan kung ang mga presyo ng prices natin ay ganun-ganun lang. Sa mga ganitong kagagaling po na players and level, kailangan talaga ipaghanda mo sila ng milyon-milyon para kagatin ang iyong gustong tournament. Ganun talaga eh. Hindi na mababago yan. Nasa kalakaran na po yan sa panahon ngayon ng mga strong, super, elite grandmasters. Okay. So, congrats kay Alice Lee. At sa palagay nyo mga kamatyas, base sa inyong vital statistics na nakikita nyo, sino mananalo? Sino lamang? O, ayan. Sige po. Magbigay po kayo ng comparison. Welcome po kayo sa ating comment section below. Titignan ko, lagyan ko ng like and heart. At magko-comment din po ko kung talaga kinakailangan at mayroong interesting kayong itatanong or may suggestion ako base sa inyong statistic comparison. Ayan. Alice Lee and Miao Yi. Magkasing edad. Pareho na ring IM. Titulo ng lalaki. Sa rating, mas mataas ang rating ni Miao Miao ngayon. Mas mataas kasi 2,400 yung live rating na niya eh. Yun lang, no? Sino mas mainit sa dalawa? Alice Lee, Miao Yi? Sige nga mga kamatyas, timbangin nyo. Maraming salamat po sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise. Bukas ang ating tindahan sa Shopee link, ang Kamatyas Sporting Goods Shop. Pili na po kayo ng ating mga t-shirts, chess sets, ayan, at iba't iba pang mga chess products. At bago ko makalimutan, shout out sa samahan po ng IIEE sa buong mundo, ang samahan ng mga engineers na magigiting at mga manlalaro pa ng chess at the same time. Ayan, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.